We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Okay. Sino diri sa inyo na bless bangod sang iyang trabaho? Bless bangod kay may trabaho. Gamay lang, hindi guro iba nalipay sa ila trabaho. Okay? So sana all. Ang Dios nagahatag sa aton sang trabaho, no? Gintagaan niya si Adan sang trabaho sa may Garden of Eden pa lang sila. Si Apostle Paul may ara man sang trabaho, di ba la? Ginambal sang Bible. And also, ginambal man ni Paul nga ang bisan sino nga hindi maka-provide sa iya kaugalingon kag sa iya nga panimalay is worse than an infidel. And ginambal man ni Paul nga ang bisan sino nga wala trabaho, hindi siya magkaon. Aking pamangkot ko sa inyo. Does your job bring you closer to God or away from Him? Ang aton ba lang nga mga trabaho nagapapalapit sa aton sa Dios o kung amo nang nagapapalayo sa aton sa Dios? Balikan naton nga tema sa sining February, God's greatest rivals. Ang pinakauna nga Sunday, kung natdumduman nyo, ano to gani? Amo ang aton nga mga ambisyon. Ang nagligad, ikaduha, kung natandaan nyo, ano to gani? Ang aton nga affinity, mga relasyon naton sa iban nga mga tao. Subo nga adlaw, tunaan naton ang acquisition or acquisitions. Ano ang acquisitions? Naghalin ini sa word nga acquire. Pag-angkon. So it means the act of gaining or taking possession. Inabalang kung paano kita magkuha kag magtipon sang aton nga inugasto, inugkaon. Basahon naton liwat ang text naton, Amos chapter 8 verse 4 through 7. Basahon naton abi sang balos-balos. Ako magauna. And sa verse 7, magadungan kita tanan. Amos chapter 8, verse 4, Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail. Verse 6, that ye may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes. Yea, and sell the refuse of the wheat. Verse 7, the Lord hath sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, tugyan namon sa imo ang ini nga adlaw because we know anom ka adlaw para sa amon sa pagtrabaho, pagpangita sang kwarta. Pero ang isa ka adlaw para sa imo sa pagfellowship sa imo kag sa mga kauturan kag sa pagpamati sa imo nga pulong kag sa pagsimba. Gani Lord, ginasurrender namon ang tanan nga ikaw ang maga-take over sa amon nga kabuhi. Gapray kami nga kuhaon mo ang amon nga mga libog, mga ginakabalakan sa amon kabuhi, nagapabugat sa amon tagipusoon. Kagabay pa Ginoo, ikaw gid ang handa sa amon nga tagipusoon, nga mangin sentro ang imo nga pulong, nga amon maintindihan, agud maaplikar namon ini sa amon kabuhi, kag para mabalaan namon Ginoo kung ano ang dapat namon nga himuon sa tanan nga mga desisyon namon. Lord, make us worthy to receive the blessing of your word. Kag pakamayoon mong tagsa-tagsa nga makabati sini, nga ma-share man ni namon sa iban. Ining amon pangamuyo, and also Lord, I pray nga gamiton mong imong kubos nga alagad sa sining ation. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magapong ko ang tanan palihog.
Kung basahon mo ang Amos chapter 8, ang context sining nga chapter, may ang Dios naton may lain sang buot sa iyang nga mga kabataan. Kabalo kamo anong malain? Anong lain sang buot sang Dios sa iyang nga mga kanakan? Siling diri verse number 4, gaan naton sang foundation ng atong mensahe. Sila niya, pamati kamo. Nagambal ni siya sa mga anak niya, nga mga Israelinhon. Pamati kamo nga mga nagahalunhon sa mga pigado. Even to make the poor of the land to fail. Pigado na nga daan, gina-oppress niyo pa. Kumbaga, ginapabudlayan pagid nila, bangod kay mga pigado gasalig sa ila. Gina-exploit nila ang mga pigado. Saying, will the new moon be gone? Or when will the new moon be gone? San o mag-aabot ang bag-o nga bulan? That we may sell corn. Makabaligya naman kami liwat. And Sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small and the shekels great, and falsifying the balances by deceit. Ginaisa-isa sang Dios diri ang ilang mga dinaya. And then siling verse number 6, para makabakal kamo sa mga imol. Kaysang una nga time, ang mga taho ginabakal as slaves. So kung damo ila kwarta, makabakal sila sang mga taho nga slave para suguon nila sa ilang mga trabaho kag negosyo. Siling sa verse 7, ang Ginoo nangako nga hindi iya pagkalipatan ang inyo ginahimo nga pagpangtunto. But silingon, these people were too busy with their work, with their business, that they viewed time with God as a waste of time. And even, nagapangakig pa sila, nga ginaremind sila sang Dios nga, hoy, sobra-sobra na ng inyo nga trabaho kag pagpangita sang kwarta. Amo ning reklamo sang Dios sa iya nga mga kaanakan. Ang mensahe naton subong adlaw, acquisition eclipses adoration. Ano ang makita mo kung eclipse? Di bala dulom? Ang aton nga mga pagtrabaho, ginatabunan niya ang aton nga mga pagsimba sa Dios. When you say adoration, it means hindi lang nga trip-trip lang, kundi debotado ikaw nga nagasimba kag nagahatag sang imo nga time sa Dios. So part 3 ini sang aton nga series, God's Greatest Rivals. Acquisition. So, ang acquisition na hambal naton kay na mga pagpangabudlay, mga trabaho naton, and then amo ini siyang nagakuha sang aton nga mga pagsimba. So ang problema subong nga dapat naton ibaloon kag solusyonan, paano naton malikawan nga aton mga trabaho kag kasakuon hindi magkaon sang aton nga relasyon sa Dios. We know, tanan kita, masako sa aton nga mga trabaho. Bisan sinodri sa aton, may mga trabaho. Kag salamat sa Dios, wala sang tambay diri sa aton. Ginapasalamatan ta ng Dios ang trabaho nga iya ginatag. Pero base, ginakaon sang trabaho ang aton nga pagsimba sa Dios. Anong aton nga himuon? Number 1, set boundaries for Sabbath. Ano ganing boundary? It means linyahan mo. Kung sa balay pa, butangan mo kisame para hindi maglapaw. Set boundaries, butangan mo mohon. Ang tion sang pagpahuway. When you say Sabbath, it means rest. Pagpahuway. Ginhimo ina sang Dios. Hindi lang para sa iya, kundi para sa aton
nga makapahuway aton nga lawas, hindi magmasakiton, and then we can fellowship with God sa sina nga adlaw. Kay ginahulat kita sang Dios. Amos 8 verse number 5. According sa text, siling diri, naghambal ang mga tao, mga anak sang Dios, when will the new moon be gone that we may sell corn? And the Sabbath. Sano naman maabot ang adlaw sang pagsimba, adlaw sang pagpahuway, that we may set forth wheat. So, balaan na gid nila ang Sabat, rest, pero ang unod sa ulo nila, sano naman ang adlaw sang pahuway para makabligya kami. Way na gid pahuway. Oh. So, set boundaries for Sabbath. Lantawan niyo bala si Job. In Job chapter 1, makita mo kung ano kamanggranon si Job. Siling diri sa may verse number 8, bisan ano kamanggranon si Job, kadamo sang iyang nga propedad, kag mga kasapatan, makita mo nga si Job, faithful nga naga-worship, kag naga-sacrifice sa aton nga Ginoo. Nagistorya ang Dios kag ang Yawa, ari diri sa may verse number 8, siling sang Dios kay Satanas, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, and perfect, and an upright man, one that feared God and eschewed evil. So nakita sang Dios nga si Job faithful nga naga-worship sa iya sa matudtuod, ginapadayaw-dayaw sang Dios ang iya nga anak nga matutom, ginapadayaw ya kay Satanas. And then siling naman ni Satanas, that Job fear God for naught? It means, ginahimo bala ini ni Job nga mangin matutom kag mahadlok sa Dios sa wala sang rason? Has not thou made an hedge about him? Siling ni Satanas, wala mo bala ginaproteksyonan si Job? Wala mo bala siya ginakudalan nga hindi siya matandog? And about his house and about all that he hath on every side, that thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. So makita niyo ang ginahambal diri ni Satanas, hambali sa Dios, ginasimbaya lang ka, bangod kay ginabless mo sa. Ginaproteksyonan mo iya nga health, ginaproteksyonan niyo nimo iya nga panimalay. Amo na nga tutom sa imo. Natawon mo sa ibabaw nga mga verses kung anong ara kay Job. He had 7 sons and 3 daughters. 7,000 sheep. Shitimel ang iya nga mga karniro. Si Brad Paulo din man. Brad, pilay mo manok sa inyo balay? Shitimel ka mga karniro. 3,000 camels. 500 yoke of oxen. It means 5 kagatos ang pares nga baka ang ara sa iya. 500 she-asses, mga asno niya nga babae, 5 man kagatos. A very great household. It means, dako iya nga pamilya, kag damo iya nga mga sulugoon. And sila nga pagid, the greatest of all the men of the East. Siya ang kilala, siya ang bantog sa ilang lugar. Na nadumduman ko ni ang Book of Malakay, kay may promise ang Dios sa mga anak niya nga matutom sa iya. Nantawan niyo lang Malakay 3:10. Pakadto sa 12. Aka naman, Pastor, tithes naman. Basahan nyo lang. Hindi ko manukot sang tithes nyo. Bring ye all the tithes in the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Siling diri sang Dios, kung maghatag kamo sang ikapulo, kung hindi ko pagbuksan ang bintana sang langit, kag ibubuan kamo sang blessing,
that there shall not be room enough to receive it. Di bala mo na yung natabo kay Job? Nga ara sa iya ang blessing sang Dios. Pangako ini sa mga tao nga dumdum sa Dios sang ilang nga dulot. Verse 11. Sila nga pagid, and I will rebuke the devourer. It means ang mga sapat-sapat, mga halit sa mga isabdungon ko for your sakes. And he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Maayo imo patubas. Maayo imo nga negosyo. Verse 12, and all nations shall call you blessed. Di bala diri ang nakilala si Job? Kilala siya sang mga tao sa ilang lugar. So ang blessing sa Malakay 3, digto nagtupa sa tao nga faithful. Paano siya maging faithful? Ari. Siling sang Deuteronomy 11:26 and 27. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. May ara ko ng Dios blessing kag pagpaka malaot. Verse 27, a blessing if ye obey. Anong i-obey ta, pastor? The commandments of the Lord your God, which I command you this day. So ano ina ang mga commandments nga dapat naton i-obey so that i-bless kita sang Dios? Isa na dira ang paghatag sang Sabbath day sa aton nga Dios. Sa beginning sang creation, siling sang Dios, ikapito nga adlaw nagpahuway siya. According sa 10 commandments, ara man na dira, anom ka adlaw aton, isa ka adlaw iya. So dala ina sa pag-obey naton, kag kung i-obey ina naton, siling sang Dios, blessing if ye obey sang commandment of the Lord. So, para kita i-bless ang Dios, or paano kita i-bless ang Dios kung ginasupak ta iya nga pulong? Di ba la? Nagets naton? Gusto sang Dios i-bless kita. Pero paano kita i-bless ang Dios kung mismo ang iya nga pulong reject naton, kontra naton? And madamo sa aton wala time sa Dios because sang trabaho. And ang masubo pagid, iban may ara man sang trabaho, pero inang trabaho nga na, hindi man pang trabaho nga pang Kristohanon or trabaho pang anak sang Dios. Example, kung Christian ikaw abi, gusto ko mangin-plain ini sa inyo kag diretso. Example, kung Christian ikaw abi, and then ang imo trabaho, promodizer sang Emperador Light. Gawin mong light. Para sa imo, kabubuton sang Dios nga ikaw bata iya tapos gina-promote mo ang mga produkto sang yawa. Kristohanon ikaw barista, ikaw abi sa nightclub. Kada trabaho mo kita mo dang ayod-ayod sang babae. O kung ara ikaw nagatrabaho sa diskuhan. O kung MC ikaw sa gay pageant. O kung ikaw ang nag-iitsa sang manok sa bulangan. Kristohanon ka. O kung ikaw ang bangka sa kasino. O kung ikaw ang may negosyo nga bilyaran. O kung bidyokihan. Ti trabaho man na pastor, trabaho man na pastor, nagasimba man ko kung Domingo, nagahatag man ko tithes kung mag-offering. Ti oo. Pero, tutuod giman ta balaga simba sa Ginoo? I tell you, wala kita nagasimba sa Dios. Why? Nantawambal sang Romans 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ang iya dribot silingon, nagapakiluoy si Paul nga maintindihan ta
Atong tanan nga mga kaluoy nga ginhimo sang Dios nga ginhatag sa aton, ginkaluoyan niya ka, ginayo niya masakit mo, ginbuligan niya ka sa problema mo. Ang pinakagrabe nga kaluoy, ginluwas siya ikaw sa impyerno. Ginhimo iya ikaw anak sang Dios. Sa tanan nga kaluoy sang Dios. Siling ni Paul, palihog lang. Ihatag nyo ang inyong nga lawas. A living sacrifice. Amo nang pagsimba nyo sa Diyos. And he said, holy. Holy. Is it holy? And then he said, acceptable unto God, which is your reasonable service. Karon mambalta, tibisan halini sa malain, naghatag mang offering. Is it acceptable to God? Is it holy? Hindi niya pagbatunon sang Diyos. Again, ang Diyos wala nagakinanglan sang aton kwarta. Ginalantaw sang Diyos ang aton nga heart. Kung sarangan tanabuyan, bangod kay mas mahal siya sang sa aton nga bulsa. Holy acceptable unto God, which is your karapat-dapat nga serbisyo. And he said, be not conformed to this world, but be transformed. Sila niya, kung amo pa ng aton nga ginapaminsar, ay yadi pa ni, ay kanugon. Siling ni Paul, isli nyo na ang inyo paminsaron. Be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, para mabalaan nyo, kung ano ang maayo, mabaton, kag perfect will of God. So dapat islan ta ni aton paminsaron, kag sundon ta ang ginahambal sang pulong sang Dios, that we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Amo nang dapat nga mabaton sang Dios nga aton pagsimba. We set the boundary for worship and for Sabbath. Si Jesus, may ginhambal siya sa may Luke chapter 10, istorya ini ni Martha kag ni Mary. Okay? Ini nga istorya, wala niya issue sa wala nagasimba. Actually, nagasimba na ni sila gani sa sininga time. Nagawali si Jesus sa balay ni Martha kag ni Mary. Ara si Mary, nagapungko, nagapamati, nagafocus. Si Martha, gusto mag-serve sa Ginoo. Galuto, gapanghimos. And siling diri sa verse number 40, Martha was cumbered about much serving. Nakamburan siya sang sobra nga pag-serbisyo. Siguro paminsar siya, ano pa ning kulang ni nga menu nila man? May lumpia na, no? May spaghetti na. Ang minudo to, wala pa panakot. Dali lang ka. Jesus, iyang bali, abi si Mary, nga buligan niya ko di. Amo nang gadalagan sa ulo ni Martha. And then, siling ni Jesus, verse number 42, one thing is needful. Martha, isa ka bagay nga kinahanglanon mo. Kag si Maria nagpili sang maayo nga parte nga hindi nagid makuha sa iya. Sa sining istorya, para sa inyo, ano ang pinakaimportante sa time sang pagsimba? Wala sang iban, wala substitute. Ang pinakaimportante sa time sa pagsimba, among pagpamati pulong sang Dios. Amo na sang aton priority. Sad to say, sa time sang simba, damo gapitik-pitik sang ilang mga cellphones. Importante pa na sa pulong sang Dios nga aton ginaistoryahan. Pwede na iya tapos simba. Pwede na iya karon sa inyo balay pag gusto kada. Pero sang time sang simba, diri kita sa pulong sang Dios. Sad to say sa mga dagko nga churches. May maninoy ko nagsugid sa ako, ay ugtas ko pastor. Ang amon nga church may internet, may wifi. Hala ang tanan nga mga young people ara lang da sa higad
gapitik-pitik sa ilang nga cellphone, mag-agi ang mga pastor, o kung bisan sino nga utod, way gasapak, kay diri tanan sa cellphone. Do hindi kilalanay, wala fellowship. Time nga wali, cellphone gihapon baw. Siling ko madugo ang heart ko kung matabo ina sa aton nga church. Wala na naton gintuyo nga mangin amuna ang aton sitwasyon pila ka adlaw. Ara ang aton vision, ara aton mission, kabalo kita kanong dalagan sang aton nga simbahan pila ka adlaw. May mga lalambuton kita, pero hindi kita magpasugot nga mangin amo ina diri pila ka adlaw. Dapat magpili kita sang bagay nga hindi nagid madula sa aton. Among pagpamati pulong sang Dios. So set boundaries for Sabbath. Set boundaries for worship. Kaya amoy nang pinaka-importante. Number two, shift from ownership to stewardship. Ano bot silingon mo, pastor? Abot ko silingon nga insindihon naton nga kung may negosyo man kita, may mga pagkabutang man kita nga ara sa aton, hindi ina aton. Iya ina sang Dios. Ara ina subong sa aton because gintugyan lang ina sang Dios sa aton. Kagintugyan niya ina because may purpose siya sa aton. Siling sang 1 Corinthians 4, moreover, it is required. Ang word nga moreover, it means mas sobra pagid, mas labi na gid nga gina-require sa isa ka, ang ginambal diri, stewards, not owners, because we are not owners. Gintugyanan lang kita. Stewards, that a man be found faithful. We should realize nga hindi kita tagiya sang mga pagkabutang nga ara subong sa aton. Aton nga balay, aton nga salakyan, aton nga propiedad. Ina tanan, iya sang Dios mabagati. Ako man na nagpulaw-pulaw, pastor. Ako man na nagplano. Ako man na nagpangabudlay. Nga iya sang Dios how? Nga yang kuno niya nga iya. Lantawan niyo ha? Job chapter 12 verse 9 pakadto sa 13. Paano nanginiya sa Dios? Sila niya, who knoweth not in all this that the hand of the Lord hath wrought this? Ginambal diri kay Job, sino ang wala nakabalo? Ngang tanan nga ni nga pagkabutang nga makita naton, ginhimo sang Dios. Verse 10, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Mambal kita nga, ako man to yan nagpulaw. Ako man to nagtuwad-tuwad to. Mga budlay to. Kung wala kagintagaan sang kabuhi sang Dios. Kung wala kagintagaan sang kusog, mahimo ta to. Ang tanan naghalin sa Dios, ang aton ginhawa, ang aton kabuhi, ang aton kalag. Doth not the ear try words? Ang imo bala dulunggan makabati? Sino na naghatag nga makabati ikaw? And the mouth taste his meat? Hindi ka bala magpasalamat nga ang pagtilaw mo insakto? May gana ikaw magkaon? With the ancient is wisdom, and in length of days understanding. With him is wisdom and strength. Ara sa iya ang kaalam, ang kusog. He hath counsel and understanding. So kung na-acquire taman ina, kung nakatipon man kita sang dako-dako gawang manggad o kung sinuptan, bangod ang Dios nangin maayo sa aton. Therefore, iya na sang Dios. Ginpasugtan ina sang Dios nga mabaton ina naton. Siling ni Solomon, it is also a gift from God nga dapat naton i-enjoy.
Pero hindi naton sa pagkalimtan. Kay iya na, tinugyanan niya lang kita. Si King Saul, ang pinakaunang hari sa Israel. Ginhimo siya sang Dios nga hari, kaya ang mga tao hindi na magpati kay Prophet Samuel. Bangod man sa mga kabataan ni Samuel na discourage ang mga tao. Karon si King Saul nang dako iya ulo. Abiya kay hari siya sa Israel, siya na ang tag-iya sang nasyon. Nag-abusar sa. Abiya, hindi na siya masarangan pahalinon sang Dios. One time, ginsupak ang Ginoo. Ato bala nag-offer sa sang offering nga dapat si Samuel ang mag-offer. Tapos atong mga matambok nga mga karniro nga halin to sa Amalekites, hambal sang Dios, ubusa pamatya. Ginkwa iya mga tambok. Kagin, siguro ginimo nila sumsuman, nangakig ang Ginoo. Saling ni Samuel, subong nga adlaw. Natapos na ang imo nga ginharian. Anong ginimo sang Dios? Nangita sang Dios, iban nga magbulos kay King Saul. Saling guro ni King Saul niya, taas ko ya, gwapo ko ya, kusog ko ya, wala sang may makabulos sa akon. Silang sang Dios, mapili ko sang bata. Mapili ko sa mas putot-putot sa imo. Amuning akon nga himuon nga hari. Ginislan siya sang Dios. Kabalo ka mo paano napatay si Saul? He died a miserable death. Nag-suicide siya. But silingon, kung hindi taya magsunod sa gusto sang Dios, siling sang Dios, at hindi ka na di. Islan na kaya imo. Ako niyang tagiya di. Hindi kaya magsunod sa akon, tinugyanan talang ka. Andi, lakato. Kay may tugyanan ko nga iban. Siling diri sa Daniel 2 verse 20. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are His. When you say wisdom, it means ang kaalam mo bala. Paano ikaw naka-come up nga nakaginansya ikaw sa amuna kadako nga kantidad? Siling Daniel, naghalina sa Dios. Ginggaan niya ka kaalam. Ginggaan niya ka ikasarang. It means might, ability. Halin sa Dios. Verse 21, and He changeth the times and the seasons. May mga tion man nga grabe ang pag-thrive sang aton nga trabaho, business, pero kung lisuon sang Dios ang tsimpo, kibot ka, uy, tumba. Why na? Dumduman nyo tong pandemic, damo-damo negosyo nagkalatumba. Ang iban nga tag-iya, nag-suicide. He changes the times and seasons. He removeth kings, and He setteth up kings, and giveth wisdom to the wise, and knowledge to them that know understanding. Now, kung successful kita subong, remember, nga gin-bless ikaw sang Dios para maangkon mo ina subong. It means, hindi kita yagali kapag gusto sang aton nga himuon, kay hindi kita ang tag-iya sini nga mga butang. Example ko sa inyo. Sometimes, kung magwali ko, gapaminsar ko bala nga, mayuguro magwali. Hindi na ko maghimo PowerPoint. Ikita ko na iban bala. Nami man sila magwali nga wala PowerPoint. Kung maghimo ka PowerPoint, 3 ka oras kulang pa. Bala na sa mga nagwali di. Budlay. Pero hapos pa ya sa akon maghimo sang outline wali, kasa maghimo magpiparak sang PowerPoint. Budlay. Siling ko hindi na lang nako na paghimo ng PowerPoint. Mawali na lang ko bala. Pero dumduman ko, may naghatag sa akon nga laptop. Apple Mac. Subrasin mil. Kung diri mo baklon. Siling ko, Lord, ginggaan mo ko ni. Tapos hindi ko paggamiton. Kabalo ko mag-ubra, pero hindi ko pag-ubrahon. Sukton mo ko pilakadlaw. Mawali sa antiki, Lord. Layo-layo, Lord. Dumduman ko.
Tinggaan ko sa Ginoo sa lakyan. Para sa ano ni, nga hindi ko to magkadto. Ati kadto. Sukton kita sang Dios. Hindi lang kita siling, magano nako, damo nako kwarta. Nalipat ikaw. Nagintugyanan ka lang sang Dios. Maabot ang adlaw nga sukton kita sang aton nga Ginoo. Siling ni Jesus sa may Luke 12:48, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Kung damo ang ginhatag sa imo, damo man ang sulukton sang Dios sa imo. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. Mas damo ang ginapaabot ka ginaekspektar sa taho nga gintagaan sang madamo. Muna ba lang nga sagi kita pray, Lord, taasi man sweldo ko. Wala ka kabalo na kung mataas sweldo mo, ang 10% masaka man. Di ba la? Sa gobyerno, kung magdako imo ginansya, dako man imo nga tax. Amo man na sa Ginoo. So hindi pwede nga ma-enjoy kita para lang sa aton limtan taya ang tagiya. We are not owners. We are stewards. Ikatatlo, ano ang himuon naton para hindi magkaon ng aton mga acquisitions sa aton nga devotion sa Dios? See people not as tools, but as souls. Lantahon ta ang mga tao, hindi nga daw kaangay lang sila sa mga traktora or harvester nga makina nga nagaubra sa aton, kundi mga kalag ina sila, kagtaho ina sila, kaangay man naton. Amos 8 verse 4, hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail. Gina-exploit nila ang pigado, that ye may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes, yea, and sell the refuse of the wheat. Bisan ng upa, ginasamo nila, para mabaligya pa nila kag makaginansya sang dako. Amo na sa the book of Amos, makita mo man, ginahambal dara, prepare to meet thy God. Handa lang kamo sa pag-atubang sa inyo nga Dios. So work is arrival to God when it makes you treat people like tools to get a job done rather than souls to be loved. Ina ba lang patsyon mo ang tao sa trabaho para lang magdako ginansya mo, sang sa higugmaon mo sila kag pakita naton ang gugma sang Dios. May mga reklamo na sa una, nga gin-English, kaw work every day, no salary increase. What if I die? Who eat my family? You? Baka kuno ubra adlaw, wala saka sweldo. Kung mapatay ko, sino mapakaon pamilya ko? Ikaw? Sa muning ginahimo sa mga katauhan sang Israel, mga anak sang Dios nga mga manggaranon, nga ginahimo nila ang mga taho nga daw mga makina, kag gina-exploit nila. Pilang tawan yung kabuhi ni Boaz sa may Ruth chapter 2. Si Boaz, isa ini ka businessman. Ilang tawang character ni Boaz. And behold, Boaz came from Bethlehem. So may mga tinaho siya nga nagaubra sa iya nga uma. And said unto the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless thee. Okay, sa mga boss di, gamo man kamuna sa inyo mga tinaho, ngayong aga, kamusta? Kabay pa ang Ginoo magaupod sa inyo? Ginasabat man siya, ang Ginoo man mag-bless sa imo, boss.
Nakita mong karakter ni Boaz nga may nadlukon siya sa Dios. Kiti ko lang tawon mo ang istorya, he ensures the safety and wellness of Ruth and Naomi. Nakita iya si Naomi, sino nang babae nga nagapamulot sa mga bilin. Siling sa mga tinawoya, si ano na siya, si Ruth na siya, ang ugangan, or gasala ko na ugangan, umagad ni Naomi. So digtod yun nagsulod sa ulo yung okay, tagaay no na sila ubra, tagaay no na sila sang inugkaon. And then ang character ni Boaz, nakita yang iya nga mga workers as partners in God's blessing, not just tools for his harvest. Ginakabigyan nga taho man ang iya nga mga tinaho. Wala iya ginaabusaran. Nantawan niyo bala sa may the book of Ephesians, ang ginplastar ni Paul. Very well-known ini nga mga verses, kiti gina sa ulo ni sa mga kabataan naton. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother. Verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath. So makita mo diri nga gina-include ang mga kabataan, ginalaygayan. And then, the next, sa sulod sang balay, may kabataan. And then, ara man ang parents, ara ang tatay, kag nanay. And then makibot ka, verse number 5, servants, be obedient to them that are your masters. So nabilong sa isa ka family ang ilang bulig. It means sa mga Hudiyo, hindi lang sa Hudiyo, kundi sa pulong sang Dios ginatudlo sa aton, nga kabigon ta ang mga bulig naton, nga part sang aton nga pamilya. Pabatsyag naton sa ila ang pagpalangga sang Dios nga nabatsyagan taman. Si tawag ko na kay Jen bala, nga nagaobra kay sa JD, asawa ni Justin, ang bayaw ko. Bilas, di bala? Kung si Justin, bayaw ko, ang asawa niya, bilas ko. Si Jen, nagaobra na siya sa JD Bake Shop. Sila niya, ang ilang nga boss, may ara na sila sang balay nga para sa mga tinaho. Idako na iyang JD mo. Dra nag-istar ang iyang mga tinaho, and then dra man nagakinaon. Kag ang sukot ya sa kada tinaho niya, kada adlaw, 150 per day. Board and lodging, dalakaon. Sa inyo ba, mahal or sobra kabarato? Sobra kabarato eh. Kay inang ilang nga boss, inang JD Bake Shop, gasuporta sa hilikoton sang Dios. Ilan ang iktos? Kita niyo ng church nga iktos, ang do fish na balang assign, sila ina gasuporta. So amo ina ang ginamando sang Dios sa aton, nga ipakita naton ang aton nga pagigugma paagi sa aton nga trabaho. Si Jesus nagsiling sa may Matthew chapter 22, verse number 37 and 39. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Skip to verse number 39. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. So loving people is the second great commandment. By doing this, ang imo nga trabaho becomes a vehicle for the profession of your faith. Inabalang mambal sila, ay ilain niya si boss mo, no? Sang sa boss namon diri sa piyak. And then matingala sila nga, amo ikaw sina, it is because bangod sang imo pagtuo. Kagdara Manila makilala ang imo nga Ginoo sa pagpalangga naton sa ila. So let's review acquisition eclipses adoration. So paano tani malikawan nga hindi iya kauno ng aton relasyon sa Dios?
we should set boundaries sa tion nga ginasimba naton ang Dios. And number 2, we should shift from ownership to stewardship. And number 3, see people not as tools or a machine, but as souls to be loved. Let our labor be the incense of our worship, and let our worship be the heartbeat of our labor. Mga muyo kita. Heavenly Father, nagapasalamat kami sa imong nga pulong nga natun-an namon sa sininga adlaw. Lord, kung may ara man kami sa ginasakuan sa amon nga mga trabaho, nagapasalamat kami, Ginoo. Kay ikaw ina nag-bless sa amon. Pero Lord, buligi kami. Ay, hindi kami, Ginoo, mabulag. Kagimuon nga sulugoon sang amon nga kasakuon, nga mag-abot na sa punto nga malikawan kag malimtan ka na namon, Ginoo. Kung may ara pa sang pinaka-importante sa tanan, among amon nga relasyon sa imo. Kay nagambal ikaw nga langit kag duta magataliwan apang ang imo nga pulong hindi gid magataliwan. At the end of the day, ang tanan to nga ginpangabudlayan namon, makibot kami kadasig lang gali, Ginoo, madula. Nagambal man ikaw, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Basi, Ginoo, nadula na kami, nagtalang na kami, Ginoo, kag halos hindi ka na namon makilala bangod sang amon nga kasakuon. O Ginoo, gaay kami wisdom kung ano ang amon nga himuon para magbalik ang amon nga relasyon sa imo. Dugay na ini, Ginoo, nga problema sa mga kaanakan nimo. Halin pa sa mga kaanakan mo nga Israelites, halin pa sa time day David, halin pa sa time sang Old Testament, New Testament, time sa mga apostles, and even now, same tool ang ginagamit ni Satanas, amon nga kasakuon, para hindi na kami makapalapit sa imo. O Ginoo, kasimple sa mensahe sa subong nga adlaw. Kabay pa nga dumdumon ininamon, kag mag-remind sa amon nga kabuhi, na kung sino gid man bala ang amon nga Dios. Ikaw gid bala, o kung ang amon nga mga trabaho. Gani, Lord, kabay pa nga pakamayuhon mo kami sang imo nga pulong sa sininga adlaw. And we should decide and surrender sang amon nga will sa imo nga kabubuton. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus amon nga manuluwas. Amen.